Nag-umpisa nga itong chapter 1029 sa continuation ng nangyari sa last chapter. Kung maaalala nyo, inatake nga ni Queen itong si Sanji ng espada niya. Pero nasira nga lang yung espada ni Queen at hindi tinablan itong si Sanji. Bali sa unang panel nga ng chapter na to nakita natin na yung mga tauhan nga nitong si Queen in-emphasize na hindi daw gumamit ng armament haki itong si Sanji para depensahan yung sarili niya sa pag-atake ni Queen gamit yung espada. Meaning raw strength lang ng katawan ni Sanji yung nakita natin kaya nasira itong espada ni Queen. At dito bigla ngang may naalala si Queen noon na sinabi sa kanya ni Vinsmoke Judge. At ito nga yung patungkol sa paggawa daw ni Judge ng mga tao na may exoskeletons at heart of ice. Bali during nga sa last spoiler video natin ipinaliwanag ko na sa inyo yung patungkol sa exoskeletons. At ito nga yung kakayanan na nagagawa ng mga kapatid ni Sanji. Anyway, habang nagsasalita nga itong si Queen nakita nating mabilis lang na inayos ni Sanji yung natupi niyang muka dahil sa resulta ng paghampas sa kanya ni Queen ng espada. Sa sumunod na panel naman inatake ni Queen itong si Sanji ng mga laser beams niya. At syempre dahil dito napatakbo itong si Sanji para umilag. At habang tumatakbo nga na-realize ni Sanji na kung na-adapt na nga daw niya yung kakayanan ng mga kapatid niya which is yung exoskeletons nakakatakot daw dahil baka ma-adapt nga rin daw niya ang Heart of Ice at baka mawalan na rin daw siya ng emosyon. So sa mga hindi nakakaalam itong Heart of Ice nga yung nakita nating pag-uugali ng mga kapatid ni Sanji na sila Ichiji, Niji at Yonji. Nakita nga natin during Whole Cake Island arc nung time na matrap sila ni Perospero dahil sa utos ni Big Mom dito kahit nga nasa delikadong sitwasyon sila mukhang wala pa rin silang pakialam. At syempre dahil nga yan sa Heart of Ice. Anyway, sa pagpapatuloy nga ng pagtakbo ni Sanji dito bigla nga siyang pinagbabarel ng mga subordinates ni Queen. At yes guys, tumama nga kay Sanji ang lahat ng bala na inatake sa kanya. Pero hindi nga neto tinablan si Sanji at instead ininda niya lang itong mga bala na to. At dito nakakuha na nga ng tamang pagkakataon itong si Queen at natamaan niya si Sanji ng laser beam niya. At sinabing ipakita at isuot na daw ni Sanji yung raid suit niya. Isuot nga daw ni Sanji yung raid suit niya para makita na ni Queen yung pinagmamalaki ng Germa Science. Sa sumunod na panel naman lumipat na nga tayo sa scene kung nasaan itong si Big Mom. Nakita nga natin na nakahiga nga itong si Eustace Kid at mukhang nanghihina na. Dito nga umatake si Big Mom sa nakahigang si Eustace Kid ng espada na may thunder. Pero bago pa nga tumama yung atake ni Big Mom dito gumamit nga si Trafalgar Law ng Chambers para makapag-teleport malapit sa muka ni Big Mom. Pagka-teleport nga na itong si Trafalgar Law umatake kaagad siya ng counter shock. Do tinamaan nga itong si Big Mom ng solid na atake ni Law hindi naman yun sapat para mapatumba itong si Big Mom. Kaya naman dahil nga sa atake ni Law dito biglang nag-counter attack si Prometheus at gumamit ang bagong atake na tinatawag na Stolen Fire kung saan nakita nga natin na tinamaan nito ng solid si Trafalgar Law since off guard nga siya sa mga oras na to. At sa sobrang solid nga ng atake na to ni Prometheus nakita nating bumagsak si Law sa lupa. Sa sumunod na panel naman itinuloy na nga ni Big Mom yung naudlot niyang atake kay Eustace Kid. At dito tumalon na nga ng mataas si Big Mom at umikot para makabuelo sa atake niyang Mama Raid. Salong-salo nga ni Eustace Kid itong atake na to. Kaya nga kung makikita natin yung pagmumuka nitong si Eustace Kid talagang basag na basag. Pero biglang ang nagsalita itong si Eustace Kid at sinabi niya na kaya hindi daw siya makalaban ng maayos dahil sa sobrang sakit daw ng ulo niya. At hindi niya malaman kung ano yung dahilan neto. Kaya naman kinat na nga yung scene papunta sa laban nila Killer at Basil Hawkins. Dito nga inapag-alaman natin na kaya pala sumasakit itong ulo ni Eustace Kid dahil sa inuumpog pala ni Basil Hawkins yung ulo niya sa pader. Kung matatandaan nyo may dinikit ngang strodal itong si Hawkins kay Eustace Kid. Kaya kung ano yung magiging damage kay Hawkins si Eustace Kid ang makakaramdam neto. Dito nga nakita natin na napapalibutan itong si Hawkins ng Kid Pirates. Sinabi nga ng mga to na dapat na daw umalis ni Killer sa 3rd floor since napapalibutan na nga daw ng apoy yung buong 3rd floor. Pero sinabi nga lang ni Killer na tatapusin niya daw yung laban nila ni Hawkins at dapat nga daw wag silang mangialam dito.
Sa next panel naman ay nagmakaawa nga itong si Killer na tigilan na daw ni Hawkins yung pananakit sa sarili niya. Dahil alam nga ni Killer na nagsasuffer ng husto yung captain niya na si Eustace Kid. Kaya naman imbis nga daw na si Kid ang saktan ni Hawkins, willing daw siya na ibigay mismo yung sarili niyang buhay, maitigil lang itong ginagawa ni Hawkins. Kaya naman dahil nga sa sinabing to ni Killer, inatake siya ni Hawkins. Pinagsisipa nga siya ni Hawkins sa muka at sinabing ano daw bang point ng mga supernovas at lumalaban sila kahit alam naman daw nila na hindi sila mananalo. At kung hindi nga daw siya kayang matalo ni Killer, mabuti pa daw na mag-surrender na itong si Killer. Dahil tutulungan pa nga daw ni Hawkins itong si Killer na mapatawad ni Kaido kung susuko siya. Dagdag pa nga ni Hawkins na kung hindi daw ba nakikita ni Killer yung realidad dahil napakatagal na nga daw na naghahari itong mga emperor. Meaning common sense daw na walang tsansa itong sila Killer na manalo sa dalawang emperor na sila Big Mom at Kaido. Sinabi nga lang ni Killer kay Hawkins na alam nga daw niya na pinagsisisihan na ni Hawkins yung naging desisyon niya. Desisyon na kumampi sa Beast Pirates. Dahil yung kinakatakutan nga daw ni Hawkins sa hinaharap, which is yung pagiging ruler nila Big Mom at Kaido sa buong mundo, nagagawa na nga daw pigilan netong sila Killer. At habang naririnig nga to ni Hawkins, bigla niyang naalala yung proposal ni Kaido sa kanya para maging headliner. At sinabi ni Hawkins na pagsisisihan rin daw ni Killer yung naging desisyon niya na hindi kumampi kay Kaido. Ang sinabi nga lang ni Killer hindi niya daw pagsisisihan ang kumampi sa side ni Luffy dahil alam nga daw niya kung anong risk ang meron dito at handa siyang tanggapin kung ano man yon. At dagdag pa nga ni Killer na meron daw siyang dalawang katanungan para kay Hawkins. Ang unang tinanong nga ni Killer ano daw ba ang mangyayari sa damage na matatanggap ni Hawkins kung sakaling wala tong mapupuntahan. Sinabi nga lang ni Hawkins na anong ibig sabihin mo dito? Alam mo naman kung paano nagwo-work itong Strodal ko. Basta nasa katawan ni Kid yung Strodal ko mapupunta pa rin kay Kid yung mga atake na ibibigay mo. Sa sumunod na panel nga nakita nating biglang sumugod itong si Killer ng mabilis at hiniwa ang kaliwang braso ni Hawkins. Kitang-kita nga natin sa mukha nitong si Hawkins na ininda niya itong atake ni Killer. At syempre dahil naputol itong kaliwang braso ni Hawkins, nakita rin nating naputol yung bakal na kaliwang braso ni Eustace Kid. At dito nakita na nga nating pinulot ni Killer yung braso ni Hawkins at tinanggal yung isang Strodal. At tinanong si Hawkins na ngayong wala na nga daw ang isang Strodal niya, ilan na lang daw ba ang buhay neto? Sinabi nga lang ni Hawkins na congrats dahil yun na nga daw ang huling Strodal na pumoprotekta sa kanya. At dito naglabas na nga si Hawkins ng isang baraha kung saan nagsamon nga ito ng isang malaking strawman. Kung maaalala nyo similar nga itong strawman na to sa ginamit rin ni Hawkins nung time na nakalaban niya si Zoro. Bali inatake nga ng malaking strawman na to si Killer, pero mabilis naman tong napatumba ni Killer. At bago pa nga tuluyang maatake ni Killer itong si Hawkins bigla siyang bumunot ng baraha na may imahe ng tower. At dito tuluyan na ngang natalo si Basil Hawkins. Gamit nga yung Blade Sonic na atake ni Killer nakita nating nakahandusay na itong si Hawkins. Sa sumunod na panel naman bumalik na nga tayo sa scene nila Big Mom at Eustace Kid, kung saan nagulat nga itong si Big Mom dahil nakakatayo pa rin itong si Eustace Kid at sinabing mukhang mabilis nga daw na nakarecover itong si Kid. Sinabi nga lang ni Eustace Kid na mas gumaan na daw yung pakiramdam ng katawan niya. At sa huling panel nga ng chapter na to nakita natin itong si Killer na iniisip yung captain niya at sinabing go partner. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1029. Bali ngayon i-analyze naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin yung scene nila Sanji at Queen. Dahan-dahan na ngang lumalabas yung mga signs na gumagana na kay Sanji yung ginawa sa kanya ng tatay niyang si Vinsmoke Judge. At although late na ngang natanggap ni Sanji itong mga effect na to gaya ng exoskeletons, masasabi pa rin natin na napakalaking tulong neto at talagang timing. Since ang kaharap niya nga ngayon isa sa mga commanders ni Kaido. Bali pinaliwanag ko na nga ng mas malalim itong kakayanan ni Sanji gaya ng exoskeleton sa spoiler video natin. Kaya kung trip nyong malaman panoorin nyo na lang itong video na to. Anyway, sa laban naman na nangyari kila Big Mom, Eustace Kid at Trafalgar Law kung matatandaan nyo guys sa dalawang emperor nga na nandito ngayon sa Wano di hamak na itong si Big Mom ang pinakamalakas pa. Bakit? Dahil kung si Kaido nga marami nang natanggap na mga damage
dahil sa paglaban niya sa iba't ibang karakter, itong si Big Mom nga sa 5 supernovas pa lang siya nakakatanggap ng mga solidong damage. Meaning hindi pa nanghihina itong si Big Mom. At syempre dahil sa rason na to talagang mas nahihirapan ngayon itong sila Trafalgar Law at Eustace Kid. Pero dahil nga sa wala nang nakakabit na Strodal kay Eustace Kid, malamang na sa mga susunod na chapters papakitaan na tayo netong si Eustace Kid ng talagang matinding laban. Laban na magpapatunay na talagang may ibubuga siya sa labanan. At isa pa dahil nga sa alam natin na tapos na yung naging laban ni Killer kay Hawkins, very possible na sumunod siya dito kila Kid at tutulong laban kay Big Mom. Sa part naman ng naging laban nila Killer at Hawkins kung saan parang yung buong laban nga nila ang nilalaman ng buong chapter 1029, pinakita nga sa ating lahat ni Killer yung loyalty niya sa captain niyang si Eustace Kid. Gaya nga ni Zoro na gagawin ang lahat maprotektahan lang ang captain niyang si Luffy, ganito nga rin yung pinaramdam sa atin ni Killer sa chapter na to. Poprotektahan nga niya si Eustace Kid kahit anong mangyari at kahit kapalit pa neto yung sarili niyang buhay. Ang masasabi ko nga kay Hawkins sa laban na to masyado siyang naging overconfident. Syempre dahil iniisip niya na hindi siya kayang atakihin ni Killer. Since kapag inatake nga siya ni Killer kay Eustace Kid mapupunta yung damage na ito. At ang naging resulta nga nito syempre yung hindi siya nakadepensa nung time na putulin na ni Killer yung braso niya. At speaking of pagputol ng braso buti na nga lang at naisip to ni Killer. Nakaisip nga siya ng magandang paraan para mawala yung Strodal na nakakabit sa captain niya. At syempre nagresulta nga to sa momentum ni Killer para matalo si Hawkins. Para sa akin napakaganda ng double panel na dinrawing ni Oda sa huling atake ni Killer. At I'm sure mas gaganda pa to once na mapanood na natin to sa anime. Bali sa part naman ng baraha na nabunot ni Hawkins, which is yung tower na may meaning daw na new path, para sa akin indikasyon lang ito na yung mga lumang tore na nagre-representa sa mga Yonko dahan-dahan nang nasisira. At ito nga gagawa ng panibagong daan. New path para sa mga makabagong henerasyon na mga pirata. At itong mga makabagong henerasyon nga ng mga pirata ang tutuldok sa kasamaan na pinapalaganap ng world government. Anyway, dito na nga nagtatapos itong maikling chapter review natin para sa chapter 1029. So yun lang. Peace!